The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin na siya sa Pilipinas. Dagdag nila, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Inday Sara Duterte! Nagtipon-tipon sa Malieveld, isang malawak na parke rito sa The Hague, Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend. Ang aktibidad layong magparating ng pagmamahal, suporta at maagang pagbati na rin sa 80th birthday ng dating Pangulo sa Biyernes. Maging ang panawagan na maiuwi na siya sa Pilipinas. Dumalo sa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagkwento tungkol sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan ng ICC. Muli ring iginiit ng bise na maliraw ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dati nang nanindigan ng Malacanang, DOJ, PNP at iba pang law enforcement agencies sa Pilipinas na tama at legal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Kaya nagsabi niya, hindi ako bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ayon sa bise, kahit nasa the Netherlands ay concerned daw ang dating Pangulo sa timeline at nangungumusta rin sa kalagayan ng kampanya sa Pilipinas para sa eleksyon 2025. Tatakbong mayor ng Davao City ang dating Pangulo. Ninoy Aquino, Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sakali mang maghain ng interim release ang kampo ng dating Pangulo, hindi raw iyon magiging madali. Handa raw kasing tutulan ito ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings na nag-press conference dito sa The Hague. If there will be an application for interim release, center law, and lawyers and its victims are ready and able to give the views and concerns to actually tell the court to deny it. Why? Because the conditions for actually granting it are not there. We would certainly oppose any effort for the interim release or conditional release of Duterte. Because it would be very contrary to the victim's interests as he himself poses a threat. 5 buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa September 23, may mga pinasusumite ang korte sa prosekusyon at depensa. Sa mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kompletong detalye tungkol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama riyan ang transcript at translation ng mga documentary evidence, maging ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Kailangan din nilang idetalye kung ilan ang kanilang mga testigo, kung itatago ba ang kanilang pagkakakilanlan at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Dapat ding sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan maipasa ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang depensa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.